Hi Beb, this is Ivy and welcome to my channel. In my previous video, pinakita ko sa inyo kung paano mag-file ng SSS Sickness and Easy Sickness notification online. For today's video, panibagong kaalaman na naman ang i-share ko sa inyo. Once na na-approve na ng SSS Medical Section ang inyong sickness notification, that's the time naman na mag-file na po ng for reimbursement. So I'm gonna show you how to file SSS Sickness Reimbursement online. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Now, let's do the SBRA or Sickness Benefit Reimbursement application online. In my previous video, nag-file tayo ng Social Security Sickness Notification and Employees Compensation Sickness Notification online. After 2 weeks, naka-receive na ako ng email sa employer's account galing sa SSS na approve na ang sickness notification for SS Sickness Notification application gaya nito. So, pwede na tayong mag-file ng SBRA online. Sa mga hindi pa napapanood kung paano ako nag-process ng sickness notification application, pakicheck na lang po yung latest na na-upload ko na video. Once na si employer naka-receive na ng ganitong approval for sickness notification application, pwede na pong mag-file ng SS Sickness Benefit Reimbursement application si employer. Maaari itong i-apply for reimbursement by submitting documents. Para naman sa mga self-employed, voluntary member o FWs or newly separated member, once na na-approve na din po ang sickness notification application nyo, pwede na din po kayo mag-file ng sickness reimbursement through your My.SSS account. Okay, maliban dito, naka-receive na din po ako ng email for approval of sickness notification application para sa Employees Compensation or EC gaya nito. Ang Easy Sickness Benefit po ay direct na pong makikredit sa approved DAEM ng employee gaya ng GCash or bank account. Kaya mahalagang may approved DAEM account na kayo dahil hindi po makakapag-file ng Easy Sickness kapag walang DAEM ang employee or SSS member. Para iwas delay, kung may mga bank account na kayo or e-wallet, mag-enroll na po kayo para sa inyong DAEM. May video guide din po ako kung paano naman po mag-enroll ng DAEM. Now, let's do the sickness reimbursement online. Pumunta sa SSS website. Ang gagawin ko ngayon, Beb, ay employer's account guide, pero ang procedure ay almost same lang din naman po sa mga individual member filing. Just click employer login and enter your credentials login. Take note lang po na ang may mga access lang po sa employer's account ay authorized user ng company. Then, click sign in. Para sa mga naka-enable ang TOTP gaya nito, ilagay lang po ang 6 digits TOTP na makikita sa Authenticator app nyo. Then, click login. Para naman po sa mga hindi pa naka-enable ang TOTP, madadirect na po kayo sa dashboard ng inyong employer's My.SSS account. Dito sa left side ng dashboard, proceed tayo sa Benefits, and select Submit SSS Sickness Benefit Reimbursement Application or SBRA. Here, enter the CRN or SSS number ng member na magkiklaim ng sickness benefit. Continuous number lang po ang ilalagay at walang dash. Next, input the reference number. Para malaman kung ano ang reference number, balikan nyo lang po yung approval of sickness notification application sa email dahil naka-indicate po doon ang reference number gaya nito. Now, i-copy nyo lang po itong reference number. Next, input kung kailan kayo nag-file ng SS Sickness Notification application. Then, click search. After clicking search, you will see the list of approved sickness notification. Ang makikita lang po sa employer's account ay ang SS Sickness Benefit. Hindi na po magre-reflect dito ang Easy Sickness ng employee dahil direct na po iyon makikredit sa kanyang account. So, no need na pong mag-file ng separate na SBRA para sa Easy Sickness. Now, itong SS Sickness lang po ang i-reimburse natin. Just click this claim reference number.
Okay, Beb, ito yung mga information na in-encode natin sa sickness notification. Dito po makikita kung ilan ang approved number of days ng SSS. Now, ilagay lang po natin dito kung ilan pa ang natitirang sick leave with pay ni employee. In our case, bago pa kasi magkasakit ang employee, naubos niya na lahat ng sick leave with pay. Kaya ang ilalagay ko dito ay 0 na. Sa madaling salita, ang ilalagay mo lang dito ay kung ilan pa ang natitirang sick leave with pay ng employee bago siya magkasakit. Next, input the date kung kailan bumalik sa work ang employee. If ever na hindi pa rin siya bumabalik sa work, itik nyo lang po yung box for not yet reporting or still on leave. Then, sagutin lang po yung mga question about sa employee. After that, click proceed. Now, you will see the amount kung magkano ang dapat na i-advance ng employer sa employee. At ito rin po yung amount kung magkano ang mare-reimburse ng employer sa SSS. Next, read carefully sa certification and undertaking. After reading, tick box and submit. Then may prompt message, click yes to continue. There you go, you have successfully submitted the SSS Sickness Benefit Reimbursement Application online. Maaari na pong i-advance ni employer ang SSS Sickness Benefit ng employee. Marapat din po na i-inform ni employer si employee na nag-file na ang employer ng SBRA para ma-check agad ni employee ang kanyang email at ang kanyang my.sss account to confirm. After that, may marireceive na email si employer galing sa SSS regarding sa successful submission ng Sickness Benefit Reimbursement Application at dito po makikita kung kailan ang deadline ng pag-certify ni employee sa advance payment of sickness benefit. Ang next step nito ay i-confirm na ni employee ang advance payment para sa kanyang SS sickness benefit para ma-process ng SSS ang sickness claim. Now, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-certify or mag-confirm ng advance payment ang employee. Pumunta sa SSS website, just click Member Login, then enter your credentials login, and click Sign In. Upon successful login, magpa-pop up sa screen nyo ang confirmation of receipt of advance payment of sickness benefit to certify na na-receive nyo na ang advance payment galing sa employer. At ito ang details ng inyong sickness benefit. Then, read the certification. Kung nakatanggap ka naman ng advance payment, just click I confirm. Pero kung wala ka pang natanggap galing sa employer mo, ay do not confirm ang pipindutin mo. At nasa batas ng SSS na dapat i-advance ni employer kay employee ang sickness benefit. Ang pag-confirm ng advance payment ay dapat i-confirm or certified by the employee within 7 working days from the date of sending of email by the SSS. Kung sakaling hindi pa nako-confirm ng member ang advance payment or failed to act within the prescribed period, the SBRA shall be rejected. If ever na rejected dahil hindi na-confirm ng member, pwede naman pong mag-refile ulit ng SBRA. Okay? Just click I confirm. Then, may magpa-pop up na message confirmation. Click OK if correct. There you go! You have successfully confirmed the receipt of advance payment for the sickness benefit from your employer. Ang processing time para sa sickness benefit ay 10 to 30 working days. Subalit, maaari po itong madagdagan depende sa evaluation or verification ng submitted documents subject to its existing guidelines. Sa oras na ito ay ma-approve, marireceive nyo na ito sa inyong assigned savings account sa loob ng 7 to 10 working days mula sa settlement date nito.
Kung sakali na kayo ay currently employed, ang sickness benefit po ay ibinibigay in advance ng inyong employer sa oras na maaprubahan ang inyong sickness notification. Ang SSS naman, ang siyang magre-reimburse ng buong halaga na ibinayad na sickness benefit ng employer na i-deposit sa kanilang registered employer savings account. Samantala, kung kayo ay self-employed, voluntary, member separated from employment or OFW, ang inyong sickness benefit ay direct ninyong marireceive sa inyong registered savings account. After confirmation ng employee, makaka-receive ng email ang employer from SSS about members' confirmation of receipt of advance payment gaya nito. At ito ay for processing na for reimbursement. So ganun lang po kadali kung paano mag-file ng SBRA online and there's no need to visit the SSS servicing branch. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo and thank you so much sa wala niyong sawang pagsubaybay sa mga video ko. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you and God bless everyone. Follow for more.